gusto ng lumaya. Hiniling na ng kampo ni FPRRD sa ICC ang interim release ng dating Pangulo. At may bansa na raw sa Europa na willing kumupkup sa kanya. Si VP Sara naman, may misyon daw para kay Senador Amy Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. 3 buwan na ang lumipas mula nang ilipad si former President Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. 3 buwan na rin ang sigaw ng kanyang pamilya at mga taga-suporta. Ang kapatid ni PBBM na si Senador Amy Marcos damay na rin sa misyong ibinibigay sa kanya ni VP Sara. Sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Opisyal nang nagsumite ng urgent request for interim release ang kampo ni FPRRD sa ICC. Base ito sa 4 na grounds. Una, hindi raw flight risk ang dating Pangulo at wala itong balak takasan ang kanyang kaso. Ikalawa, hindi raw ilalagay ni Duterte ang investigasyon o sino mang sangkot dito sa kapanganiban. Ikatlo, titigil na umano si Duterte sa paggawa ng krimen kahit daw sinabi niya sa isang Quadcom hearing noong 2024 na dodoblehin niya ang kanyang drug war kills kung muling mahalal bilang alkalde ng Davao City. Ang huli, humanitarian grounds, lalo na't 80 years old na si FPRRD. Pero kung si ICC accredited lawyer Joel Butuyan ang tatanungin, mahina ang grounds ng kampo ni Duterte. From the very beginning, talagang hindi niya nire-recognize yung jurisdiction ng ICC. In fact, he even withdrew the Philippines from the ICC and he even threatened ICC officials if they went to the Philippines. So talagang sa bunganga niya mismo, makikita mo na magiging flight risk siya dahil talagang he does not recognize the entity of the ICC. Sa dokumentong isinumite ng legal counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, sinabi niya na mayroon na silang kausap na bansa na willing tanggapin si Duterte. Hinala ni Attorney Butuyan, isa ito sa mga karatig bansa ng the Netherlands at best guess niya ay Belgium. Kung pagbabasehan natin ang mga nakaraan na mga kaso, ang isang country na tumanggap ng isang akusado sa ICC na bigyan ng interim release ay ang bansang Belgium, no? Practical ito dahil ang Belgium ay karatig lang, adjacent lang sa Netherlands, sa The Hague. Para sa mga kaalyado ng dating Pangulo, magandang hakbang ang request for interim release, lalo na't naniniwala sila na iligal ang pag-aresto kay Duterte. Ang mas malakas ay yung walang jurisdiction. Ang mas malakas, yung irregular ang pag-aaresto sa kanya. Hindi sinunod ang batas ng Rome Statute, hindi rin sinunod ang batas ng Pilipinas. Pero para sa mga biktima ng madugong drug war ng dating Pangulo, kalbaryo sa pagkamit ng hustisya sakaling pansamantalang palayain si Duterte. Ngayon pa lang hirap na kaming maghanap nga ng mga witnesses kasi marami sa kanila hanggang ngayon takot dahil napakalakas ng mga Duterte hanggang ngayon kaya nilang patayin ang impeachment complaint. Nanalo sila sa eleksyong nakalipas, marami siya mayor ng Davao, anak niya vice mayor, ang isang anak niya congressman, isang anak niya vice president, marami siyang kamag-anak at mga supporters na nasa mataas na posisyon sa gobyerno. Pending pa rin ang kasong Crimes Against Humanity ni Duterte sa ICC at nakaschedule ang kanyang pre-trial sa September. Sa gitna ng request for interim release, panawagan ng mga biktima kay Duterte, huwag tumakbo at harapin ang kanyang kaso. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.